Sa simula ng movie ay makikita natin na nasa biyahe ang magkapatid na sina Derry at Trish, at uuwi sila sa kanilang bahay upang magbakasyon, pagkatapos ay may isang napakatuling nakakatakot na truck na nasa kanilang likuran, at pagkalapit ng truck ay binusinahan sila nito ng napakalakas, kaya't bumilid na lang si Derry upang padaanin ito, at pagkadaan ng truck ay kinabahan si Trish. At sinabi niya kay Derry na pinatay ang kanyang mga kaibigan sa highway na iyon bago mag 23 years, sinabi ng mga tao na isa itong aksidente ngunit hindi naman makita ang kanilang mga bangkay, mga marites lang ang mga iyon at wag mo na silang pansinin. Pagkatapos ay huminto na sila malapit sa isang lumang simbahan upang magpahinga. Pagkaalis ay nakita ulit nila ang nakakatakot na truck, at may itinatapon ang driver nito na tila patay sa isang malaking tubo. Pagkatapos ay sinundan sila ng tingin ng driver, kaya't nang dahil sa takot ay agad silang umalis doon ngunit sinundan sila ng truck. Takot na takot si Trish kaya't sinubukan niyang tawagan ang mga pulis, ngunit nalobat naman ang kanyang cellphone, at bigla silang binangga ng truck kaya't nagdire-diretso sila sa mga damuhan, at nasira ang hood ng kanilang kotse. Pagkatapos ay bumalik sila sa lumang simbahan kung saan ay nakita nila ang isang malaking tubo na may napakabahong amoy. At nakarinig sila na parang may umuungol sa loob, kaya't nagpahawak si Derry sa paa kay Trish upang malaman niya kung saan nagmumula ang ungol na iyon, at nang dahil sa daga ay nabitawan ni Trish si Derry kaya't nahulog ito sa loob ng malaking tubo. Pagkatapos ay nakita ni Derry ang isang bangkay sa ibaba na nakabalot ng puting tela, at pagkalapit ay laking takot niya nang bigla siyang hawakan nito sa kanyang paa. Buhay pa ang batang lalaki ngunit hindi na ito makapagsalita. Pagkatapos ay nakita niya ang tinahing malaking hiwa sa tiyan nito, ibig sabihin na kinuha ng driver ng truck ang mga organ ng batang lalaki, at ilang sandali ay namatay na din ito. Pagkatapos ay naghanap si Derry ng madadaanan palabas, at nakita niya ang mga lumang mga sandata at mga panahi sa mga hayop at sa mga tao, at pagtapat niya ng flashlight sa itaas ay nakita niya ang mga bangkay doon, at nakita din niya ang pinatay ng mga kaibigan ni Trish na binanggit nito kanina. Samantala ay nag-aabang si Trish sa labas upang makahingi ng tulong, at laking takot niya nang makita niya ang isang paparating na truck, kaya't agad siyang sumakay sa kotse ngunit ibang truck lang pala iyon. At laking gulat ni Trish nang biglang dumating si Derry, at pagkatapos ay bumiyahe na sila patungo sa kabilang bayan. Tinanong siya ni Trish kung ano ang mga nakita niya sa ilalim ng malaking tubo, ngunit makikitang nag-aalala si Derry, at sinabi nito na totoo pala ang kwento tungkol sa iyong mga kaibigan na sinasabi mo sa akin kanina, at karumal-dumal silang pinagpapatay. At pagkatapos ng mahaba nilang biyahe ay nakarating na sila sa isang restaurant, at pagbaba nila ay nakita ulit nila na dumaan ang truck kanina at pabalik na naman ito sa lumang simbahan, kaya't agad silang pumasok sa loob ng restaurant. Sinabi ni Trish sa may-ari ng restaurant na gusto kong tawagan ang mga pulis gamit ang iyong cellphone, at sinabi din niya kay Derry na huwag kang mag-alala at magiging maayos din ang lahat. Pagkatapos ay biglang nagring ang telepono na malapit sa kanila, at sinabi ng babae sa telepono na malapit na kayong mamatay. Pinagalitan ni Derry ang babae at sinabihan niya itong napakasama mo. Pagkatapos ay dumating na ang mga pulis sa restaurant, at sinabi ni Derry sa mga ito na nakakita ako ng mga patay na tao sa ilalim ng malaking tubo na malapit sa lumang simbahan, at nakatanggap din kami ng tawag ng pagbabanta kanina sa telepono. Ngunit hindi naman sila pinaniwalaan ng mga pulis, at habang nag-uusap sila ay biglang sinabi ng may-ari na may tao na nagbukas ng inyong kotse, ginulo ang inyong mga gamit at inamoy-amoy at kinuha ang inyong mga damit. Kinuha ni Derry ang kanyang mga damit at pinatingnan niya sa mga pulis ang kanyang kotse, kaya't nakita ng mga pulis ang mga kalmot sa hawakan ng pinto ng kotse. Samantala ay nakarinig naman si Trish na parang may tunog na lumilipad, at naramdaman niya na parang may nakatingin sa kanya, at nang maghinala na ang mga pulis ay sumama na ang mga ito sa kanila patungo sa lumang simbahan, at habang nasa biyahe ay nakita nila Derry na parang may nakaupo sa ibabaw ng kotse ng mga pulis. At nakarinig din ang mga pulis ng ingay sa bubong ng kanilang kotse. Binuksan ng babaeng pulis ang pinto ng kotse upang tingnan iyon, ngunit bigla siyang hinila ng isang nakakatakot na nilalang, at kinuha din ng creeper ang pulis na nagdadrive at saka niya pinalakol ang ulo nito, at biglang may nahulog na isang bagay sa kotse ng magkapatid, kaya't inihinto nila ang kotse upang tingnan kung ano iyon, at pagkatapos ay nakita nila ang nasirang kotse ng mga pulis, at ang ulo pala ng lalaking pulis ang nahulog sa kanilang harapan kanina. Pagkatapos ay lumabas na sa kotse ang creeper, at dinampot niya ang ulo ng pulis at saka kinain, kaya't nang dahil sa sobrang takot ay agad nang umalis ang dalawa sakay ng kanilang kotse. Sinabi ni Derry na bagalan ni Trish ang pagpapatakbo ng kotse dahil sobrang bilis nila. Pagkatapos ay huminto sila sa isang bahay upang makahingi ng tulong, at sa pinto ay tinanong sila ng matandang babae, kaya't sinabi ni Trish na gusto lang namin tawagan ang mga pulis, at maaari po ba kaming makigamit ng telepono nyo?
At nang mamatay ang ilaw ay tinanong sila ng matandang babae kung may iba pa ba silang kasama, kaya't napatingin tuloy ang dalawa sa isang scarecrow sa bukid, inilabas ng matandang babae ang kanyang shotgun at binaril niya ang scarecrow dahil wala pala talaga siyang ganito, pagkatapos ay lumipad ang scarecrow sa bubong ng kanyang bahay, kaya't pumasok ang matandang babae upang iligtas ang kanyang mga alagang pusa, pagkatapos ay narinig nila Derry ang isang putok ng gunshot sa loob, at nakita din nila na papalabas na ang matandang babae sa pinto, ngunit patay na pala ang matanda dahil buhat-buhat pala siya ng creeper habang nasa likuran niya ito. Kaya agad na tumakbo ang dalawa sa kanilang kotse, ngunit biglang tumalon sa car hood ang creeper, kaya't ini-address ni Trish ang kotse at nakita nila ang demonyo na nakatayo sa daan at naglakad ito patungo sa kanila, tinulinan ni Trish ang kotse at sinagasaan niya ito ng ilang ulit upang tapusin, kaya't bumagsak na ang demonyo at nagtamo ito ng matinding sugat, at dahil dito ay pinigilan na siya ni Derry. At pagkatapos ay nagpunta na sila sa police station kung saan ay tinawagan na nila ang kanilang pamilya. Sinabi nila na ayos lang sila upang hindi na mag-alala ang mga ito, samantala ay napansin ni Derry ang mga picture ng mga nawawalang mga tao sa police station. Pagkatapos ay may biglang pumasok na isang babae sa station at tinawag sila nito sa kanilang mga pangalan, kaya't nagtaka sila kung paanong nalaman nito ang kanilang mga pangalan, at sinabi ng babae na ako ang tumawag sa inyo kanina sa restaurant, at isa akong manghuhula kaya't alam ko na nasa panganib ang mga buhay nyo. Nagkaroon ako ng mga panaginip kung saan ay nakita ko na may mangyayari sa isang lalaki, at ipinaalam nito sa kanila na ang kanibal na ito ay isang halimaw, at hindi ito basta isang pangkaraniwang lalaki lang. At nagigising siya pagkatapos ng 23 taon at napakamapanganib ng halimaw na ito, at nagkukunwari siyang isang tao at nagpapagalagala siya upang hindi siya paghinalaan ng mga tao, pagkatapos ay bumaba na ang iika-ikang creeper sa police station, at biglang namatay ang mga ilaw sa loob, kaya tiningnan ng isang pulis ang mga nakakulong kung saan ay nakita niya na kinakain na ng creeper ang isang preso, binaril niya ito ngunit wala namang nangyari, samantala ay sinabi ng manghuhula na sa panaginip ko ay may isa sa inyong mamamatay. Kaya't sumama kayo sa akin, at makikitang nagtatakbo na silang tatlo, at nagdatingan na din ang marami pang mga pulis upang tingnan ang tungkol sa isang kakaibang nilalang na nakapasok sa police station, at habang papalapit sila ay inatake ng creeper ang isang pulis, at dinukot niya ang puso nito, at pagkatapos ay pumasok ang halimaw sa kwarto kung nasaan sila Derry at Trish, at inatake sila nito, at nang mahuli ay inamoy niya muna ang manghuhula, at pagkatapos ay iniwan niya ito upang hulihin ang magkapatid. Samantala ay tinitingnan ni Trish ang kanyang sarili sa salamin habang inaamoy naman siya sa kabila ng creeper, pagkatapos ay hinuli nito si Derry sa halip na si Trish at hindi niya sinaktan si Trish. Sinabi ni Trish sa creeper na ako na lang ang kuhanin mo at wag ang kapatid ko, pagkatapos ay tinitigan lang siya ng halimaw, at lumipad na ito palabas ng bintana habang tangay-tangay niya si Derry. Kaya't hinabol siya ni Trish sa labas ngunit wala nang nagawa si Trish sa kapatid dahil napakataas na ng mga ito, samantala sa lumang simbahan na maraming mga patay na tao sa ilalim ay makikita natin na pinatay na din ng creeper si Derry, dahil matapos niyang dukutin ay kinain na niya ang dalawang mga mata nito. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.